eternal life. Ang sinabi po, believe on the name. Now, alam natin na yung salitang believe, dalawang bagay po yan. Kasi ganito, mali man o tama, pag naniwala ka, susunod ka dyan. Kasi tingnan niyo po ang NPA. Tama ba ang NPA? Pero bakit marami silang follower? Kasi naniniwala sila sa doktrina ng NPA, ng mga communist. Kaya sila sumusunod. So, ibig sabihin, kapag anumang bagay na pinaniwalaan mo, susunod ka. So, ibig sabihin, kung ikaw ay believer ni Lord, susunod ka sa Kanya. So, ang tinutukoy dito ni John, follower of Christ. Nasabi niya, that ye may know that ye have eternal life. So yung believer, yung follower, hindi yung believe lang. You must be a follower of Christ. Nandoon po ang kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. So kung hindi ka follower, wala ka po nito. Kasi sabi rito, the text was written to a certain group of people. Hindi po marami ang believer. Tingnan natin sa panahon ni Noah, 8 lang. Panahon ni Moses, 2 lang ang nakarating sa Kanaan. So ang believer po, hindi po marami. Kasi ang tinutukoy ni John, believer, follower. So para ka makatiyak na ikaw ay believer, you are a follower. So patungkol po ito sa follower ni Christ, ang eternal life. So this text was written to a certain group of people. Hindi po marami ito. Mga tiyak. Na grupo, sabi niya. Did you notice that? It's to those that believe on the name of the Son of God. John said, it's written that you may know that you have eternal life. Ano yung eternal life? The Holy Ghost. Nandiyan ba? Saan na yan? Ayan. Amen. So, the Holy Ghost yung eternal life. So, kung nandiyan sa iyo ang Holy Ghost, nandiyan sa iyo ang eternal life. Pero, gaano ka ngayon kasigurado na nandiyan sa iyo ang Holy Ghost? Notice that he said it is also written to those people who have already decided to serve God. Sino po yung mga taong merong eternal life? Nag-decide sila na maglingkod sa Diyos. Halimbawa, example ko po ang sarili ko, nag-decide na po ako na itong buhay ko, inilaan ko na ito kay Lord para maglingkod. Ganon ba din ba tayo? Inilaan mo na ba ang buhay mo para paglingkuran ng Diyos? Kasi yung mga may Holy Ghost, nag-decide sila na maglingkod sa Diyos. So kaya, naglilingkod ka ba kay Lord? People who have already decided to serve God. He said, it's written to those who are already believing on the name of the... So yung believer, nag-decide na maglingkod sa Diyos. Kaya kung ikaw po ay nag-decide na, nagdesisyon ka na, Lord, dahil ako'y binayaran mo na, ako'y pag-aari mo, saan ko padadalhin, Lord, ang buhay ko, kundi maglingkod sa iyo? Gano'n na ba ang ating kaisipan? Or paglingkuran pa rin natin ang sarili natin? Dalawa lang yan eh. At alam natin na yung sarili mong dati, si Satanas po yan. There are 3 experiences that we must have in order to be receivers of eternal life. Meron daw 3 oring eksperyensya para tayo po ay maging makatanggap ng eternal life. Ano yun? Justified, sanctified, then the Holy Ghost seal.
Kailangan ng believer yan, tatlo. Justification, sanctification, and baptism of the Holy. At ano yung baptism? Sabi ng Friday, clear understanding of the Word. At ano yung clear understanding? Pag sinabi mong naunawaan mo ang salita, nagagawa mo ito. Amen. According to John's text that we read, there are people in the churches. Ayan, may close parenthesis. People in the churches, close parenthesis. Ano yung people na yon? Ikaw ba ito? Kasi merong false believer. Merong unbeliever, may make believer. At merong true. Diyan ba tayo nakapaloob? Sa true. Kaya may close parenthesis. Itong true believers, hindi ito umuusok. Ano? Pag umuusok, hindi yan true. False yan. Amen. May close parenthesis, ha? Okay, sabi niya. According to John's text that we read, there are people in the churches, true. Meron lang totoo dito. So kung ayun pong sinabi ng propeta, three kinds of believers, true believers, unbelievers, and make. In every church yun. Saan tayo doon nakapaloob? Sa true believers ba tayo? Wala kang pangamba. Okay. Sabi niya, there are people in the churches, true believers, that do not know that they have eternal life. So may mga believers sa bawat church, sa mga churches, hindi nila alam na meron na silang buhay na walang hanggan. For instance, some people believe that even if they are now saved, they might yet somewhere down the road to be lost. May mga taong ligtas na ang akala nila, pwede silang mawala. Pero ligtas. So kaya nga, para ka makatiyak na ikaw itong ligtas, siguraduhin mo na true. Kasi kahit na true believers, may mga true believers na nag-aalinlangan sila. Kasi may kausap nga akong pastor sa Bayambang. Sabi sa akin, Pastor Rudy, pastor to believer ng Brother Abraham. Anong sabi sa akin, Pastor Rudy, hindi ko alam kung ligtas ako. Kasi may mga nagdududa sa salvation. Kasi pag ikaw po ay hindi true believers, talagang hindi mo maibibigay ng todo ang sarili mo sa Diyos. Kaya, nag-aalala ka. At meron namang sumusunod, nag-aalala kasi hindi po dahil tayo'y true believers, hindi ka na magkakamali. Magkakamali ka pa rin kahit true believer ka. Pero, okay, tuloy ko basa. They believe that even if they have the life of God in them, that life may die out. So akala ng iba na ligtas sila pero sa tingin nila baka hindi. God wants us to know that when He puts His life in us, nais malaman ni Lord malaman mo na kapag ibinigay ni Lord, inilagay niya ang kanyang buhay sa atin, it is not a temporary thing. Eternal siya. Pag iniligay sa iyo ang eternal, hindi ka dapat ganito. Pag si Lord nandyan sa iyo, mawawala ka pa ba? Hindi na po mawawala ang kinalalagyan ng Holy Ghost. Kung nandyan sa iyo. Kaya nga, sigurado, at sabi ko nga sa inyo, kapag nandyan ang Holy Ghost, sunod-sunuran po yung sa salita ng Diyos. Kung nandyan. God wants us to know that when He puts His life in us, it is not a temporary thing. Hindi ito pang isang buwan, 2 buwan. Ito po'y eternal.
Eternal ang inilagay niyang Holy Ghost sa buhay ng true believers. Kung alin, ang Holy Ghost hindi ka dyan dadalhin. Dadaligan ng Holy Ghost sa kung ano ang karakter ng Diyos. Amen. Sabi niya, it is there for eternity, John said, so that ye may know that you have eternal life. Hallelujah. Mga kapatid, kaya pala ang isang Kristiyano panatag. Hindi siya nag-aalala, hindi siya ligtas. Ang nasa puso niya lagi, Lord, salamat, ligtas ako. Iyan po ang may Holy Ghost. Iyan po yung tatak, sabi ni Paul sa Ephesians 4:30. Naglagay si Lord ng tatak. Lahat po ng tao may tatak yan. O di ba, napag-aralan natin yung Sunday, si Cain, tinatakan din. Kaya lang, ibang klaseng tatak. Tatak ni Satan. Amen. So lahat ng Kristiyano may tatak yan. At ang totoong Kristiyano, ang tatak niyan, sabi ni Paul, Ephesians 4:30, Holy Ghost ang inilagay sa iyong marka. At kapag nandyan ang Holy Ghost, silyado. Alam niyo, sabi nga ng propeta, ang silyo, katulad niya ng isang bago na train, na hanggat wala pang silyo yan, kasi wala pang laman. Pero pag napuno na yan, isasarado ang pintuan ng train at sisilyuhan yan para siguradong walang magbubukas. Bubuksan lang yan pagdating sa destinasyon niya. So tayo, pag tayo ay napuno ng Holy Ghost, kasi yung train, tayo yung train, pinuno na ng karga, sisilyuhan na yan. The same, tayo, pag puno tayo ng Holy Ghost, sisilyuhan na yan, isang sarado yan. Hanggang sa makarating tayo sa destinasyon. Amen. So, sure ang salvation. Amen. It is God's divine life that He imparts to you. Ano raw yan? It is God's divine life na inilagay sa iyo. In-impart, ibig sabihin, bahagi ka ng Diyos. So that we can escape the corruption of the things of the world through the lust of the flesh. Ayun. Kaya pala inilagay ang Holy Ghost para matakasan natin ang karumihan ng sanlibutan ito. Kung walang Holy Ghost, hindi ka dyan makakalis. Kaya ka maraming nakagapos sa sigarilyo, nakagapos sa alak. Kasi hindi siya makatakas. At bakit hindi siya makatakas? Wala siyang Holy Ghost. Ito palang Holy Ghost ang magdadala sa iyo sa labas ng sanlibutan ito. O, hindi ko pumisayan, ha? Sabi niya. The Holy Ghost is a birth into an endless life. Ano raw ang Holy Ghost? Is a birth into an endless. Ano po yung endless? Eternal. So yung Holy Ghost na tatak sa iyo, katibayan yan, taglay mo ang walang hanggang buhay. We are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed by the word of God, who lives and rules forever. So ang Holy Ghost, mga kapatid, eternal po yan na nagdidikta sa atin sa mga tamang dapat gawin. Kasi kung si Satanas po ang nandyan, alam mo na kung saan ka dadalhin ni Satanas. Sabi ko kasi sa inyo, anong trabaho ni Satanas? Magnakaw, di ba? John 10 verse 10. Sabi ni Lord, kaya na parito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang mga tupay magkaroon ng buhay. So dalawa yan. Si Satan, ano sabi niya? Magnakaw, pumatay, magsira. So kung ito ang ginagawa mo, magnakaw, pumatay, magsira, si Satanas na dyan. Hello? Kaya lagi po natin i-check. Kasi
ito pong kinalalagyan nating panahon, huling yugto na ito ng buhay ng tao. Last day po ito. Hindi natin alam kasi sa Europe, mga kapatid, kung hindi pa ninyo alam, bawal na po ang manalangin. Pati sa loob ng bahay nila. Batas! O, ano ba yung Europe? Andyan ang Rome. Vatican. Bawal na po doon. At dahil ang Pilipinas po ay isang Catholic country, baka dumating yan dito. Ibabawal kaya sa tamang sinabi ng prophet, yung mga totoong church, ipasasarado yan. Sigurado ko ito, sarado ito. Kasi totoo itong church natin. Yung mga hindi totoo, bukas yan. Kasi magkakasama sila. Pero itong mensahe natin, kasi pati po ang second coming, believers, Branham po yan. Kontra dito sa mensahe natin. So ang kalaban lang po nila, yung believer ng third coming. Wala silang ibang kalaban dito. Magsasara po ito. Kaya nga tayo tinuturuan ngayon na para maghiwa-hiwalay man. Kasi hindi ko sigurado kung magkakasama pa rin tayo. Kasi sarado na ito. Walang bitbiting ko kayo. Ano? O hindi ko alam kung saan kami dalhin ng pamilya ko ng Diyos. Paano kung hindi ka handa? Amen. So kaya tayo po ay pakatatag. Okay, nasaan na ba tayo? Saan na tayo? Sabi niya. All the well of Samaria, sabi niya. Jesus said to the woman, sa John 4 po ito. Jesus said to the woman, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Meron palang tubig na pag nainom mo, hindi ka na mauuhaw. Anong klaseng tubig yun? Word. Pag ang tamang salita napunta sa iyo, sinampalatayanan mo, hindi ka na maghahanap. Diyan ka na pupukos. Kaya hindi ka na mauhaw. Ha? But the water that I shall give him shall be in him. Oh, ibang klaseng tubig na ito. Dahil sabi niya, yung water na ibibigay ko, mapupunta sa loob niya. Sa loob. In ng Kristiyano. Ano kaya water yon? Ha? But the water that I shall give him shall be in him. Yung water na ibibigay ko, mapupunta ito sa kanya, sa loob. In him, a well of water springing up into everlasting life. Oh, Holy Ghost pala itong water na ito. Na pag ito'y bumukal sa puso mo, hindi ka na mauuhaw. Dito sa lupa, sa natural, araw-araw tayo umiinom. Amen. Pero itong water na ito, sabi niya doon sa Samaritan woman, hindi ka na mauuhaw kapag nainom mo ito. Kaya nga, ano yung Holy Ghost? The message of the hour. Pag ito ang nainom mo, hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na struggle. Kasi ang uhaw po, struggle ka. So, ibig sabihin, pag itong third coming message napunta sa iyo, pinaniwalaan mo, panatag ang ating kaisipan. Amen? Oh. But a lot of people think this spring can fail. No. Third message po ito, third coming. How much peace of mind and joy we lose by not having the revelation that when the Holy Ghost comes, we have immortality. Oh, ang dami anyang tao. How much peace of mind and joy we miss. Hindi nila ito nararanasan. Joy, peace. Ano ba yung isa? Peace of mind, joy. Peace of mind, joy. Ano ba yung isa? Peace of mind, joy. 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 Pe
we miss or lose. Hindi nila na kapag ang third coming message, hindi mo ito na tanggap at sinampalatayanan, ang dami mong na-miss. Bakit? Ang peace of mind, paano mo makakamtan tulad nga nung pastor doon sa mga bayambang. Hindi niya raw alam kung ligtas siya o hindi. Yes, struggle. Pero kung taglay mo ang mensahe ng third coming at ito'y nilalakaran mo, wala ka pong alalahanin dahil ito po ang huling mensahe at totoong mensahe sa ating panahon. Amen. If we have received the Holy Ghost, we have received an everlasting blessing. Ito pala ang blessing na tunay. Amen. Hindi pala yung bulas, hindi pala bangus, karne. Ang tunay na blessing, anong sabi niya? An everlasting blessing. Ano yon? The message of the hour. Bakit? Yan po ang Holy Ghost. Kasi nakaraan na yung Jesus in the flesh, Son of Man. Dumating ang Pentecost, He is the Son of God. Ito pong huli, He is the Son of David. Holy Ghost po ito ngayon. Kaya nga, dapat tayong maging maingat ngayon kasi po ang Holy Ghost, hindi yan pwedeng laitin. Ang mensahe ngayon, lahat ng nanglalait sa third coming, delikado pang buhay ng mga yan. So anong ibig sabihin? Mahalin natin ang mensaheng ito. Ito, hindi ko po ito mensahe. And they shall never perish. Yung believer po nito. Yung mayroong Holy Ghost. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala. Kaya po pala, ang isang nagtataglay ng Holy Ghost na tatak, may Holy Ghost na tatak, hindi na po yan mawawala. Amen. Kaya, isure mo, nandito ba sa akin ang Holy Ghost? Again, a lot of people who have this Holy Ghost are waiting until they get to heaven before they receive the gift of eternal life. Hello? Maraming mananampalataya na matatanggap lang daw nila ang Holy Ghost pag patay na sila. Pag nandoon na sila. Pero habang wala pang Holy Ghost. Okay. But if we are true, nabanggit na naman yung true. If we are true believers, we have that eternal life here and now. So pag pumasok na sa iyong Holy Ghost, wala po, ang Diyos po walang bawian. Pag nagbigay sa Lord, hindi yung binigyan ka ng tungkulin, binawi mo. Naglingkod ka, tapos bawi. Hindi ganyan ang Diyos. Si Lord, pag nagbigay, eternal ang pagbibigay niya. At ang Holy Ghost ay eternal. Amen. Sabi niya, but if we are true believers, we have that eternal life here and now. Our text does not say so that you may know you shall. Future po yung you shall. Magkakaroon ka. Future. Eternal life. It says, so that you may know that you have. Past tense po ito. Sa true believers, you have. Nandyan ang eternal life. Present tense. The teachers talk about the full assurance that we will have when we enter into glory. Magkakaroon ka pa lang ng eternal life, pagpasok mo na sa glory, sabi niya. But truth is that the life we have here now, by the Holy Ghost, is the same life we will have in glory. So yung Holy Ghost na sinasabi nilang tatanggapin doon, nandito nga eh. So ang pagtanggap ng Holy Ghost, hindi parating. Hindi sa darating na araw. Ang Holy Ghost, anytime, sa pagkakalooban ng Diyos, meron po yung buhay na walang hanggan. So kaya nga, iyan po ang si pastor. Panatag po ako. Hindi ako nagdududa na hindi ako ligtas.
Sigurado ko. Pati pamilya ko, sigurado ko yan. Sigurado mo rin ba? Oh. Paano makasiguro, Pastor? Tiyakin mo, ang nagpapaandar sa buhay mo, Holy Ghost. Tagasunod ka kasi ang may Holy Ghost, follower po yan. Ganon lang kasimple. Ha? It's the same life there that we have here now. Only, it's fully developed as we have grown in grace. When we get into that other dimension, we do not receive another life. Oh, the same life. Yung tinanggap mo rito at yung sinasabi ng ibang tatanggapin nila, iyon yun. At dito mo yan matatanggap habang nabubuhay tayo sa lupa. Hindi doon. Kasi ang magdadala sa'yo doon, yung life na nandito ngayon. Ha? Okay. There will be a definite change in our physical. Ayun. Ano yung may Holy Ghost? Ha? There will be a definite change in our physical. Ano yun? Bodies. May mababago talaga dyan dahil, halimbawa, yung usok mo, laging may usok. Mababago na yun. Meron ba kayo nakikita umuusok? Pag dinapuan yan ng Holy Ghost, mawawala ang usok dyan. Amen. Kasi sabi ng rito, mensahe, there will be a definite change in our physical bodies. But the Spirit of God, the Holy Ghost, that is in us now, is the same Spirit we will have forever. So wala pong future na Espiritu na eternal. Nandito na siya ngayon. At kung inyo pong makikita, in the form of the third coming message. Holy Ghost po yung mensahe ngayon. Amen. When we have the Holy Ghost, we are already ano ito? Future? We are already starting to feel some of the holy emotions of God, such as love, joy, faith. Ayun. So, mararamdaman mo na ngayon. May pag-ibig ka. Ramdaman na yun ngayon. Sa kapatid, sa salita, sa fellowship. Mararamdaman ng isang taong may Holy Ghost ang pag-ibig sa fellowship. Okay? When we have the Holy Ghost, we are already starting to feel some of the holy emotions of God. So may emotion pala ang Diyos. Ang emotion ni Lord ay pag-ibig, kagalakan. Kaya nga, alam niyo ba ang Kristiyano? Pag Sabado, galak na yan. Ba't kaya galak? Palagay niyo, bakit nagagalak ang Kristiyano pag Sabado na? Lalo kung paumaga na. Ba't nagagalak? Kasi alam niya mamaya ay Linggo na. At alam niya mamaya, fellowship na. Kasi gano'n niya mahal. Gano'n niya kamahal ang fellowship. Bakit? Ito. Sa palagay niyo ba, may Diyos dito pag wala tayo? Itong building, may Diyos kaya dito? Ang Diyos po nandito kung nandito tayo. Bakit? Ang Diyos nakatira sa tao. Kaya, ang Diyos nagtitipon, mga Diyos na tayo. Kasi pagtitipon ito ng Diyos, itong fellowship, kaya yung taong may Holy Ghost, tuwan-tuwa na yung paglinggo. Talilinggo lang, sana linggo na. Pero kung ang isip, sana walang linggo. Hello? Yan po ang may, kasi ito'y fellowship ng Diyos. Kaya mamahalin mo ito. Yung makita mong kapatid, tuwan-tuwa ka. Si Brother Fidel nga nung kami ay nasa Manila, nauna si Brother Fidel. Naiwan si Minya.
Nung magkita sila, pangatlong araw ba yan? Pangalawa. Parang silang 2 taon na hindi nagkita. Umiiyak si Fidel. Minya. Hello? Sabi niya, so ito pala ang damdamin ng isang Kristiyano. Nararamdaman niya ang emosyon ng Diyos. Kaya pala, minamahal mo na ang fellowship. Kaya pala, ayaw na ayaw mo mawala pag linggo. Kasi nandiyan na nararamdaman mo na ang emosyon ng Diyos. Hello? Amen. When the devil is bound for 1,000 years, these godlike characteristics will reach maturity. The Lord will let you know for sure and for certain that He has given you His Spirit. Amen. At sabi niya rito, ask Him and see. He knows who are His. Oh! Ano po sabi? He knows who are His. Alam ng Diyos kung ikaw ay pag-aari niya o hindi. So, ibig sabihin, meron lang ari ang Diyos. Meron lang siyang tao. Hindi po lahat pag-aari ng Diyos yan. Paano natin malaman, Pastor? Pag hindi po yan follower, hindi po yan sa Diyos. Hindi yan pag-aari ng Diyos. Kasi ang pag-aari ng Diyos, kaya nga binanggit doon, may close parenthesis, true believers. Amen. He knows who are His, and He definitely wants us to know if we are born again. Born again na ba tayo? Oo naman, Pastor, nabautismuhan mo na ako eh. Oo, dumadalaw na ako, Pastor. Ang born again, mga kapatid, taglay niya ang new birth. Kaya pati atoms niya nag-change. There is such a thing as taking His promise by faith to receive the Holy Ghost. So ang Holy Ghost po, sabi po ng Acts 2:40, pangako po yan ng Diyos. At maging kay Joel, chapter 2, pangako ng Diyos na ibubuhos niyang Espiritu. At sabi niya, lahat ng laman, pero meron pong Holy Ghost. At ang mga dinapuan lang ng Holy Ghost, true believers. Lahat may Espiritu po yan ng Diyos. Pero hindi Holy Ghost. Kasi pag-aralan natin ng Friday, na merong permitted lang si Lord na Espiritu na tumira. Na-bypass natin, sabi kanina, ang theophany. Okay, so temporal po yung mga natanggap natin. Kaya kailangan mabaptize po tayo ng Holy Ghost para makasigurado tayo, eternal po yung ating taglay. There is such a thing as taking His promise by faith to receive the Holy Ghost. But then, after you do that, there must come an actual experience. And this experience will prove itself out by the way of our new personality. So meron pong ebidensya. Yung pagkakaroon mo ng new birth, baptism of the Holy Ghost, meron kang experienceang mararanasan kakaiba. Amen. Ano sabi niya? By the way of our new personality. And there are many signs and proofs that we are born again. O yun, may mga prueba, may mga tanda ang born again. You will at once start to hate the things that you once loved. Oh, ano ang may ang totoong born again? Kamumuhian mo na yung mga minamahal mo noon. Yung mga, di ba, katulad ko mga kapatid nung araw, mahal na mahal ko ang sigarilyo. Kahit hindi ako mag-almusal. Kailangan, ang pinaka-importante sa buhay ko, pagising ko, sigarilyo. At pagka nakakapi na ako, ang next move, Hinebra. Maghapon na yan. Kahit walang kainan, basta may sigarilyo, alak.
Pero ngayon, kinasusuklaman ko lahat yan. Amen. Kasi yan po ang mayroong sign ang isang born again. Anong sign? You will at once start to hate the things that you once loved. You will believe the message that God has sent for the hour that you are presently living in. Sumamahalin mo niya. Mababago ng buhay mo. Tatak yun na hindi ka talaga mawawala. At sabi rito, mamahalin mo ang mensahe ng panahong ito na ibinigay ng Diyos. Kasi si Lord po ang nagbibigay ng mensahe sa bawat panahon. Katulad halimbawa, Old Testament, ang mensahe noon sa salvation, huwag kang kumain. Pero pagdating ni Noah, ang salvation sumakay sa arko. Wala na yung kain. Pagdating ni Moses, wala na yung arko, wala na yung kain. Ang salvation, sundin mo ang law, 10 Commandments. Pero pagdating ni Jesus Christ, wala na yung kahit sundin mo ang 10 Commandments, kung hindi mo sasampalatayanan ang pangalang Jesus, hindi ka maliligtas. At ngayon, may mensahe sa panahong ito. The third coming message. Amen. Sabi niya. Those with the Holy Ghost will have faith in God that will cast out fear. Ano daw yun na mayroong Holy Ghost? Will cast out fear. Wala pong takot ang may Holy Ghost. Ito po, pero matagal na po ito, no? Siguro, mga ilang taon na. Naranasan ko po sumuka ng dugo. Pero ito, narinig ako nila, wala po akong kaba. Ang dami kong dugo na niluwa. Bakit ako walang kaba? Ba't ako kakabahan? Andito si Lord sa akin, siya ang manggagamot ko. Kasi marami po ang nagkaroon ng sakit, tatataranta. Pag nandiyan siya yung Holy Ghost, hindi mo mararamdaman. Kahit na nung na-hospital ako, hindi ko naramdaman na kung kunin ako ni Lord. Panatag po ako. Kasi maraming Kristiyano, pag dumating na ang isang karamdaman, takot na siya. Hindi po ganyan ang Kristiyano may Holy Ghost. Hindi niya mararamdaman ang takot. Yan po sabi rito. Those with the Holy Ghost will have faith in God that will cast out fear. Hindi niya po mararamdaman ang takot. Pero kung puro takot ang nararamdaman mo, i-check mo kung anong ghost ang nandiyan sa'yo. The sins you once were committing that didn't bother you will break your heart after you are born again. Ayun, kahit na yung mga nagawa mo noon, hindi yan makaka-apekto sa'yo. Kasi alam mo na si Lord, tinawag ka, justified ka. Hindi ka na mag-aalala doon sa nagawa mo. Kaya sabi ko sa inyo, sino dito ang hindi nagkasala? Taas nga ang kamay. Lahat po tayo. Pero ang Diyos, hindi niya po tinitingnan yung nakaraan mo. Ang tinitingnan ni Lord, ano ka na ba ngayon? Iyan ang pinakamahalaga kay Lord. Yung mabuhay ka ngayon na tama. The Holy Ghost is sent by a loving Father to rid us of our doubts and our fears. The Scripture says, he that believeth is not condemned. Ayun. Ano yung believe? Follow. So yung sumusunod, hindi po yan hinahatulan ni Lord. Yung follower. He that believeth is not condemned. Born again people are not supposed to go around as if the cares of the world is on their backs. Hindi mo na yun babalikan. Yung sanlibutan. Yan po ang born again. Yung mga sumasampalataya, hindi mo na babalikan ang sanlibutan. Pero kung yung iba, nasa bulsa yung sanlibutan.
dala-dala niya sa bahay. Hindi po yan born again. Born again. Amen. Sabi niya, we see the sins but pass them on up to Jesus. When we have the Holy Ghost and believe in Jesus and His plan, then the scripture that says we are not condemned becomes true in our lives. Yung hindi po hahatulan ang Kristiyano. Magiging totoo ito. Kaya panatag po. Pero paano ka magiging panatag na ikaw ay ligtas kung alam mo na sa sarili mo, nandiyan ka pa rin sa mundo? Amen. This means that from the time on, God never looks on us as being guilty. Oh, inulit. Hindi niya po tinitingnan yung nakaraan mo. Amen. If that surprises you, then let me quickly give you God's word for it. 1 John, ito na. Baka hindi ka makapaniwala, sabi rito. Bibigyan kita ng scripture. 1 John 3:9, ano sabi yun? Whosoever is born of God doth not sin. Pero, meron bang taong hindi magkakamali? Wala pong tao na hindi magkakamali. Pero sabi dito, hindi na siya nagkakasala. True believer. Nagtataglay siya ng Holy Ghost. Bakit? Kasi nakatingin ang Diyos sa Holy Ghost. Hindi doon sa mali mo. Amen. For His seed, anong seed? God's seed. Remaineth in Him. Ang Holy Ghost po, ulitin ko, hindi po siya bawi-bigay. Mananatili dyan ang Holy Ghost sa true. Bakit? Yung soul niya, the theophany, si Lord yun. At siya rin yun. Sabi nung Friday, paano i-destroy ni Lord ang sarili niya? Paano ilalagay ng Diyos ang sarili niya sa impyerno? Siya yung theophany. Remaineth in Him, and He cannot sin because He is born of God. Anak ka ng Diyos. Parang ganito. Kunwari, ang tatay mo ay Chief Justice ng Supreme Court. Hello? Nakasuhan ka. Ay ang magdidesisyon ng hatol, yung tatay mo. Palagay nyo. Ay kunwari ang hatol noon ay Silya Electrica. Tanong, yung tatay mo bang Chief Justice? Ilagay ka sa Silya Electrica. Hello? Hello? Bilang Chief Justice, Chief Judge, absuelto ka. Si Lord po ang judge natin. Paano ka hahatulan? Sabi doon, there is no more condemnation. So lahat po ng anak ng Diyos, hindi po yun mahatulan. Bakit? Siya yun. Paano mo hatulan ang sarili mo? Ikaw at ang Diyos iisa. Paano ka hatulan yan? Iyan po ang kagandahan. Pagtaglay mo Holy Ghost, dahil ikaw at ang Diyos, iisa. Kaya nga, panatag ka na, alam ko, Lord, hindi ako mahatulan. Bakit? Paano mo hatulan ang sarili mo, Lord? Ikaw ito. Pag hindi mo ito naintindihan, ayun, mahirap. Kaya maraming Kristiyano hindi niya alam na ligtas siya. Pag true believer ka, ligtas. Wala ka ng problema. We quite often see ourselves as guilty and we fall on our knees and weep and repent. And that is what we should do. That is what we should do, sabi niya. But as far as our justification is concerned, in God's eyes, we are as white as snow. Hello? Wala kang bahid na kasalanan kahit isa. Sa mata ng Diyos. Bakit? Ikaw at ang Diyos ay iisa. Paano ka hahatulan?
Oh, halimbawa, tunay na mag-asawa, nagmamahalan. Paano mo kukundinahin ng asawa mo? Asawa mo yan. Kakampi ka sa iba? Sa asawa mo hindi. Mag-asawa. Si Lord at tayo, asawa tayo ni Lord. Amen? Oh, sabi niya. So ano pa ang Kristiyano? But as far as our justification is concerned, ano po yung justification? Pinawalang sala ka. At binigay ni Lord yan. Ginustify tayo. At hanggang hindi nawawala ang justification. At saka, ulitin ko, hindi po bigay-bawi si Lord. Pag ginustified ka, habang panahon yun. At habang nasa justification ka, sabi niya, and that is what we should do. But as far as our justification is concerned, in God's eyes, we are as white as snow. Napakaputi mo sa mata ng Diyos. Walang bahid ng kasalanan. Iyan po ang Kristiyano, ang true believers. Wala po siyang nakikitang kasalanan mo. Kaya panatag ka. Pero ulitin ko, siguraduhin mo na ikaw ito. True believer. Kaya nga ako, wala po akong kaduda-duda. Amen, bakit? Kung ano pinagagawa lang ni Lord, gawin ko. Hindi naman siguro mag-uutos si Lord na magnakaw ako. Hindi naman siguro mag-uutos sa akin si Lord na magsinungaling sa inyo. Kaya nga lahat ng mensahe ko, message of the hour. Para hindi po ako makasuhan ni Lord ng kasinungalingan. Kasi magiging sinungaling po ang tao kung hindi po ang mensahe ngayon ang kanyang mensahe. Sinungaling po yan. Alam mong hindi naman yan ang mensahe ngayon. Ba't yan ang tinuturo mo? Pero tayo, kapatid, mensahe ng panahon ang ating mensahe. So, panatag ako. Wala akong sasagutin. Amen? Okay. Our sins are cast into the depths of the sea. Inilagay na ni Lord sa sea of forgetfulness. Kinalimutan na ni Lord yung nagawa mo. Iyan po ang kagandahan kay Lord. Yung mga nagawa mo, sabi ni Lord, anak, hindi kita pwedeng hatulan dyan. Amen? Kinalimutan ko na yan. Amen? Sabi niya, in the natural realm, we are as black as the tents of Kedar. That's us in our fallen nature from Adam. So, ang ating kalagayan, doon sa una nating, nung hindi pa tayo born again, madilim. Yung minana natin kay Adan at Eva. But in Christ Jesus, we are in the group that Romans 4:8 speaks of. Blessed is the man to whom the Lord will not impute or charge sin. Yung kasalanan mo, hindi na po yun ibibilang ng Diyos. Si Abraham, lahat ng tao nagkasala, pero hindi niya po inano si Abraham na may kasalanan. Kinalimutan niya. And we are, binhi tayo ni Abraham sa pangako. We are guilty of the sin because of our first Adam in Eden, but we are innocent in our second Adam. Ano po yung salitang innocent? Wala kang nagawa. Malinis. Kasi sa dispensation of innocence, banal si Adan doon. Wala pa silang nagagawa. So, itinuturing ni Lord na innocent tayo. Kay Jesus Christ. In God's eyes, we have been made perfect by the sacrifice of the someone who came and lived in a flesh body like ours and paid the sin debt. Kaya pala malinis tayo. Yung pagbaba pala ni Lord, kaya pala nasabi niya sa John 10:10, naparito ako upang ang mga tupoy magkaroon ng buhay. Ano yung buhay? Holy Ghost. So hindi na po yun mawawala. At ang Holy Ghost na yan, iyan ang tumubos sa atin ngayon sa kasalanan.
At ang mabigat pa doon, before the foundation of the world, we are already saved. Hello, hindi yata kayo natuto eh. Ano? Before the foundation, you are lost. Dapat natutuwa kayo na saved. Basta huwag nang umuusok. Baka umuusok ka pa, ha? In God's eyes, we have been made perfect by the sacrifice of the someone who came and lived in a flesh body. Si Lord yun. Like ours and paid the sin debt. Binayaran niya yung pagkakautang na tayo may utang. Dahil kay Adan. Utang natin. Ano yun? Ang tao po nakaumang lahat sa parusa. Pero dahil kay Kristo, tinapos niya ang kasalanan yun. Kaya, kung inyo pong napansin sa panahon ng namatay si Lord sa krus, sa tabernacle, meron po diyang kurtina. Doon sa Holy of Holies, makapal po ang kurtinang yan. Kaya pag nandun ka sa loob, wala pong kasingaw-singaw yun. Doon sa third part ng tabernacle. Ang kurtina po noon makapal. Nung namatay si Lord sa cross at sinabi niya, it is finished, nawahak po ang kurtina. Sa loob po ng tabernacle, sa Holy of Holies, andoon po ang presensya ng Diyos. At bakit nawahak yon? Lumabas na doon. Wala na ang presensya ng Diyos doon sa tabernacle na literal. Why? Because ang tabernacle ni Lord ngayon, tao. So lumabas doon. Kaya nga sabay doon sa pagkawahak ng kurtina, naubos ang dugo ni Lord. At ang sabi ng propeta, the life of God nasa dugo. At yung dugo, yung buhay na nasa dugo, lumipat ito sa mga Kristiyano. Paano ito maintindihan ng second coming? Na yung Holy Ghost pala, nandun sa dugo. Na siya ngayong nakatira sa mga alagad ng Panginoon, sa true believers. Kaya nga, panatag po ako. Pati pamilya ko, panatag ako sa mga yan. Alam ko, pamilya ko kasama sa, kasama ko yan doon. Amen. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. We are guilty of the sin because of our first Adam in Eden, but we are innocent in our second Adam, the Lord Jesus. In God's eye, we have been made perfect by the sacrifice of someone who came and lived in a flesh body like ours and paid us sin debt. God is completely satisfied with a payment. Binayaran na ni Lord ito. Kaya masaya ang Diyos sa pagkakabayad doon sa... Ibig sabihin, nabuksan na ang langit sa true believers. Mag-aalin lang ang pa, Sister P? Nag-iisip pa ba? Ligtas kaya ako. Gawin mo lang ang pinagagawa ni Lord. Dahil may ebidensya ang Kristiyano. Sabi niya, God is completely satisfied with the payment because He came Himself and hung on the cross until He had suffered in His own flesh body what we had earned. Hindi ka ba natutuwa noon? Yung dapat ikaw magdusa, sinalo ni Lord para hindi mo na matikman ang pagdurusa. He paid our sin debt as a son of man. He was the Son of God and the Son of David. He was one God who came in three sons' name. He saves us by three experiences: justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. We will end our... Okay, so... Dito po sana.
You are standing complete. You are standing complete, justified like you never did it. So ang justified, yung sin na nagawa mo, hindi ibinibilang ng Diyos na ginawa mo yun. Oh. Para bagang may kaso ka, nakapatay ka, may dumating. Doon sa nakinig pa ako ng hearing sa Senate na inaakusahan si Duterte ng AJK, extrajudicial killing. Ngayon, may binanggit kasi si Duterte na talagang pinapatay ko ang mga so doon sa diniinan ng mga senador pa Kongreso. Ngayon, inamin na. Pero, nagsalita si General Danao. Mga kaibigan, sabi niya, sa totoo lang, wala pa pong napapatay si Duterte. Inamin niya, mali. Ako po ang pumapatay. Talaga makita mo ang mga supporter ni Duterte, kahit mamatay siya. So kaya nga si Lord namatay para sa atin. Yung kasalanan ni Duterte, inamin ni Danao. Iyan po si Lord. Yung kasalanan natin, inamin niya na parang siya ang may kasalanan. So ngayon, paano ka pa hahatulan ng kamatayan? Inamin na nga niya eh. O, sabi ni Danao, mali po yung sinabi ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang, ako po ang pumapatay, hindi siya. O, naguluhan tuloy yung Kongreso. Sino ba dito ang killer? Oh. So, ganyan po ang Diyos. Sinalo niya yung kasalanan natin. Amen. You are standing complete, justified like you never did it in the first place. Talk about Thanksgiving. I feel real good. I am more thankful for that anything I know of. You are the pure, virtuous, sinless bride of the Son of the living God. Every man and woman that is born of the Spirit of God, washed in the blood of Jesus Christ, and believes every word of God, stands as though you never sinned in the first place. You are perfect. Oh! Pero sabi ng Bible, for all have sinned. Pero bakit dito perfect? Dahil yung sin natin, sinalo ni Lord. Hindi ba tayo natutuwa nun? Pero ipakita mo na ikaw ito. Ano ito? True believer. So wag tayong yung laro-laro. Ang true believer, action po yan. May ginagawa yan. Na patunay na believer ka talaga. May ginagawa ka. Suwag yan, pag-upo, gawain din Tama ba? O, di ba, mahirap umupo? Di ba? Biro mo yun, ilang oras ka nakaupo. Tapos pag alis mo, pagbalik mo, upo uli. Mahirap yun. Hello? Pero ang believer po, nagtatrabaho kay Lord. Amen? Oh. Lalaktaw pa ako. You were accused of it by the accuser. Sino yung accuser? But really, from the beginning, you were predestinated to be a son or daughter of God. Akusasyon lang pala ni Satanas ito. Nautusan tayo. Ito, gawin mo. Noon yun, nautusan tayo. Pero, nung tumira si Lord sa atin, hindi na tayo mautusan ni Satan. Hindi niya na magawa ngayon na bumili ka ng sigarilyo. Hindi ka na kasi susunod eh. Hello? Oh. Amen. You are standing there, washed, and your old book of divorcement is put away and is dead.
absolutely out of existence, even in the mind of God. You are the virtuous bride of Christ. Was in the blood of Christ, precious, virtuous, sinless Son of God is standing with a pure, unadulterated bride word that he was by the water of his own blood that became flesh and manifested that he might take you, which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning, the same as he was. Yan po ang kagandahan kay Lord. Pag true believer ka, biro mo ang hapdi ng naranasan ni Lord, hagupitin, tapos nagpasa ng krus, hinubaran. Gaano yung kahihiyan ang naranasan ni Lord? Kasi ang ipinapako po sa krus sa panahon nila, kriminal. Pag kriminal ka doon, kapapatayin sa krus. Si Lord wala namang nagawa. Pero ibinilang siya na isang kriminal dahil sa atin. Pagkatapos, naglilingkod ka, laro-laro. Hello? So ang Kristiyano, gagawin niya ang mapapasaya niya ang Panginoon. Plato? Magluto? Hindi niyo sa akin yan ipaggagawa. Bakit? Ibisita ako eh. Pero kung taga-dyan ako sa bahay niyo, abay, kailangan ko magtrabaho. Magluto ako dyan, magwalis ako, maglinis ako, kasi hindi ako bisita dyan. So dito, kung bisita ka rito, talagang hindi ka gagawa. Kasi bisita ka lang dito eh. Inilalagay ba natin ang ating sariling bisita? O taga rito tayo? Kaya nga kung ikaw ay taga rito, kahit pa paano, magwalis-walis ka dyan. Maglinis-linis ka dyan. Di ba? Kasi taga rito ka. Pero kung bisita ka, hindi mo yung gagawin. Kaya maraming hindi gumagawa kay Lord kasi ang turing nila sa sarili nila ay bisita. Huwag nating ituring ang ating sariling bisita. Tayo po ay taga rito. Atin to. At kabilang tayo sa kingdom ng Diyos. So, trabaho tayo kay Lord. Amen? Awit tayo.